Okay, puri po Pinoon sa oras nito at tayo po ay ihanda po natin ang ating po mga puso. Tayo po ay makakarinig naman tayo ng mensahe ng salita ng ating Pinoon sa oras nito. At babasahin po natin ito sa aklat ng 1, chapter 1, verse 1. Ang sabi po dito, salita ng ating Pinoon, nakasulat po sa Bible. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa magitan niya nilikha lahat ng bagay at walang anumang nilikha na hindi sa magitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sanlibutan, ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapit ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagangalahuan na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa magitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kabayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at tinalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan ng maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ng sapitan ng laman o sa gawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Hindi po Panginoon, Ama, na mapagmahal at makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng anak ni Jesus. Salamat sa oras na ito. Kami po pilugad ay dadako naman kami sa pagkikinig ng mga salita. Samahan mo kami. Ikaw ang patuloy na manguna sa buhay mo sa amin. Lahat po pilugad na makakapakinig ng mga salita. Lord, maglima ito sa puso ng bawat isa. At patuloy po ito na may pamuhay po namin masunod ang iyong salita at kalooban sa iyong mga buhay bilang iyong mga anak na patuloy po na tinuturuan, pinapalalahanan ng mga salita. Salamat po Ama sa lahat sa pangalan ng anak ni Jesus. Amen. Okay, purin po Pinoon. Dito sa talata na itong binasa, sabi po dito, sa pasimula pa ay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Dalawa bagay o dalawang talata na binanggit po dito. Sabi po dito, sa pasimula pa ay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Itong mga salita ngayon na ating pong natanggap sa buhay po natin o itong napakinggan natin na mga salita, napakinggan natin, nalaman natin ang mga katotohanan tungkol po sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos Ama na sa langit sa pangalan ng ating Kristo. Kaya ang sabi po ng salita ng ating Panginoong Diyos dito po sa aklat ng John 3:16, gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya binigyan niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinuman sumumpalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung po ang salita na ang ginawa po ito ng ating Panginoong Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin, para sa lahat ng tao na magkakapakinig nito, ay patuloy po ito na malaman na ang salita ito ay hindi lamang basta salita na nababasa tulad ng mga dyaryo, ng mga iba pang mga babasahin, dahil itong salita, ito po ay makapangyarihan, salita nagbabago ng buhay, salita nag-aayos ng buhay, at tunay na ang mga salita noon na pinangaral ng ating Panginoon Jesus noong mga panahon, tunay nga na nalaman ng mga tao dahil nakita nila sa ating Kristo lahat ng salita na babanggitin niya, tunay nga ito na ay lahat po ay magaganap. Kung ating mapapansin po sa Genesis, lahat ng kanyang sinalita, lahat ng lumabas sa kanyang mga bibig, naganap po. Kaya, ang sabi po niya dito, sa pamagitan niya, sa magitan niya, nilikha lahat ng bagay at walang anumang walang anuman nalilikha na hindi sa pamagitan niya. Kaya ang lahat ng bagay sa mundo ito na ating pong nakikita, ito po ay galing sa Kanya. Galing ito sa Kanya. Kaya itong salita din na pinapahayag ngayon
Napakaganda po ito na matatanggap po ng bawat tao kung ito po ay pakikinggan nila. Dahil meron po sinasabi po dito, sa verse 4, mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Okay, ano pong sinasabi po dito? Na mula sa kanya ang buhay. Totoo po yun na mula sa kanya ang ating pong buhay. Ang buhay ko, ang buhay mo, at ang buhay ng lahat ng tao na bubuhay sa panahon natin ngayon, nagmula ito sa ating pong Panginoon Diyos Ama na sa langit, sa pangalan ng ating pong Kristo. Si Jesus Christ, siya ang namatay, pagkalipas ng 3 araw, siya po muli ang nabuhay. Kaya, ang sino man tatanggap sa ating pong Kristo bilang kanyang Panginoon at personal na tagapagligtas ng kanyang buhay, siya po ay tatanggap ng bagong buhay. At hindi lang po bagong buhay, magkakaroon muli siya ng kaugnayan at relasyon sa ating pong Panginoon Diyos Ama na sa langit sa pangalan ng ating Kristo. Yun ang layunin ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos na pinapangaral ngayon, ito po ay may kapangyarihan ito. Kung tayo po ay naniniwala na may kapangyarihan ito, maniwala tayo. Dahil lahat ng mga salita ng Diyos, kapag mayroong kang pananampalataya at pananalig sa Kanya, magaganap ang anuman ilalapit natin sa ating Panginoon. Magaganap ang anuman ang iyong hihingin sa ating Panginoon. Kaya sabi po dito, mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Okay, bago po itong ilaw na tinutukoy po dito, ito po yung salita ng ating pong Panginoon. Ito po yung Diyos na sa Kanya ang liwanag ng sangkatauhan. Nasa Kanya. Kapag ang salita ng Diyos tinanggap ng isang tao, malalaman niya na unti-unti po siyang aayusin, unti-unti po siyang babaguhin yung kanyang buhay. Bakit? Dahil ang plan ng Diyos, ikaw, ako, tayo lahat, ay gusto ng Panginoon. Pagbabalik niya ay makasama niya tayo. Yun po ang plan ng Diyos kung bakit kailangan itong mga salita niya ay atin po itong pag-aralan, atin po itong basahin, at atin po ito maipamuhay at masunod ang kanyang kalooban sa ating po mga buhay. Yun po ang salita. Dahil itong salita na napakinggan naman natin na ang salita ay Diyos. Sabi po dito sa 1 verse 1 ng 1. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kaya itong salita, nakita po natin, nagpapagaling. Itong salitang ito ng ating Panginoon Diyos, nagpapagaling, nagpapatawad, nagliligtas, at nagbibigay ng buhay. Ako, ikaw, tayong lahat, nung sumampalataya tayo sa ating pong Panginoon Kristo sa magitan ng salita ng Diyos, tinanggap mo Panginoon, doon muli na buhay ang iyong spiritual na buhay para sa Panginoon. Dahil ang mga tao, kapag wala pong salita ng Diyos ay ang puso, patay po siya sa spiritual. Kaya sinabi nga dito na, binuhay kayong muli. Sabi po dito sa Colossus, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kahit ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit, hindi ang mga bagay na sa lupa. Bakit? Sapagkat binuhay tayong muli. Binuhay tayong muli sa Espiritu Santo ng Espiritu ng Panginoon. Kaya ang buhay natin sa panahon natin ngayon, hindi na atin, sa Diyos na ito. Kaya kailangan gawin natin ang kalooban ng Diyos. Gawin natin kung ano ang gusto ng Panginoon. Gawin natin kung ano ang kayong mga plano sa ating mga buhay bilang tayo mga anak niya. Dahil ang gusto ng Panginoon, lahat ng mga tao ay maabot ng kanyang mga salita. Kaya tayo tinawag, pinili sa mundong ito. Dahil ang plano ng Diyos, tayo tinuruan na kanyang mga salita at ibahagi naman natin ito sa iba para malaman ng mga tao kung ng salita ng Diyos at makita at malaman at matanggap nila ang tagapagligtas, walang iba, ang ating Panginoon Kristo. Inialay, inhantog ang kanyang buhay para tayo matubos sa kasalanan at tayo po ay sumampalataya at tayo po ay tatanggap ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, sa ating pong buhay, habang tayo ay nagpa sa mundong ito, lumalakad, buhay, ang buhay na nagmumula sa ating Panginoon Kristo, ibahagi natin ito.
Ano pong babahagi natin? Salita ng kaligtasan. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa John 3:16, ganun lang mga pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Sabi po dito, ay hindi mapahamak. Ano po sabi? Karugtong, upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Yun po, ang sino man sumampalataya sa ating Kristo Kristo ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon o tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ayun ang kanyang pangako sa buhay ng sa atin. Kaya, ano pang gagawin natin sa panahon natin ngayon? Mahalaga pa ba sa atin ang mga bagay sa mundo? Bilang tayo mga binago na ng ating Panginoon. Kaya sabi po dito sa aklat ng unang Korinto 5:17, kaya ang sino man nagpag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na natin pagkatao, siya ay bago na. Ibig sabihin, mula nung tinanggap natin ang Panginoon sa ating pong buhay, binago na tayo. Kaya yung bago na yun, yung bagong buhay na ito, na ating po ngayong taglay sa ating pong mga buhay, gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon sa buhay po natin. Lalo na, itong salita, maabot natin ang lahat ng tao sa mundo ito, lahat ng ating pong mga kapitbahay, mga kilala, mga kaibigan, mga pamilya, higit sa lahat ating pong mga pamilya, abutin natin, ipangaral natin, ipahayag natin. Kumbaga ano natin yung kulitin natin yung mga tao na makilala nila si Jesus Christ o magitan ng salita ng Diyos. Kaya yun po mga kapatid, salamat sa ating Panginoon dahil mayroong salita ng Diyos na may pag-asa at mayroong katiyakan ang lahat na tatanggap sa ating pong Panginoon Jesus Kristo. Patungo sa buhay na walang hanggan at ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, yun po, kailangan natin. Kaya ang liwanag na ito, magsimula sa buhay po natin. Ang liwanag na ito, bago natin ibahagi, bago natin ihayag, kailangan makita sa buhay po natin ang liwanag. Ano pong liwanag na kailan makita sa ating pong mga buhay at makita din sa mga tao na mababahaginan ng mga salita ng Diyos, mga tao na ating pong sinisiran, yung ating pong mga Bible study, yung buhay natin, ang buhay natin, makita nila na itong buhay na ito, hindi na sa atin. Ibig sabihin, yung mga gawa na hindi na karapat-dapat sa harapan natin Panginoon, yun ang kailangan mawala sa atin. Ang gusto ng Panginoon, yung sa Kanya, yung sinasabi lang, yung bunga ng Espiritu. Ano po ang bunga ng Espiritu? Galasya. Nanonood po yun. Ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, at kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Yun ang gusto makita ng Panginoon sa ating mga buhay bilang tayo mga binago ng salita ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, magpatuloy lang po tayo hanggang sa pagbabalik natin ng Panginoon, sama-sama tayo na maglingkod at sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, ipahayag, ipangaral, galingin ang salita ng Diyos sa mga tahanan at sa mga nakatira sa tahanan, mahayag ang kanyang kadakilaan. Salamat sa ating Panginoon. Dahil po ay manalangin, magbanal na mapagmahal at makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng anak ng Jesus. Salamat sa mga salita mo na patuloy na nagpapaalala, nagtuturo ng mga katotohanan upang ang mga katotohanan ito ay aming patuloy panghawakan sa ating mga buhay. Ang mga katotohanan ito ay patuloy po namin ito pahalagahan sa buhay namin upang ito po pilugad ang magdala sa amin patungo sa maayos magandang buhay. Panginoon, salamat sa lahat sa iyong mga salita na nagtuturo upang kami ay patuloy na umasa. Kami ay patuloy po na magtiwala, manalig at manampalataya lagi sa iyo. Salamat po, Ama, sa mga pagsubok sa buhay. Ikaw ang aming kalakasan upang kami ay magtagumpay. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Ama, sa lahat sa pangalan ng anak ng Jesus. Amen. Amen.